Sino wala? Okay, si Alboroto. Wala si Alboroto, no? May iban sa klase si Alboroto. Wala na po bang iba? Si Calabo, wala. Si Elmira ay? Excuse me, si Elmira. Vergara, wala din si Vergara. Okay, so tapos na, no? Matagal tutunin niya yung mga dito ay kung may sasagot po, ay kailangan mo po itaasan niyo ang mga kamay bago kayo sumagot. At pagkatapos yan ay sasagot kayo at kung hindi naman ninyo may sagot, ang tamang kasagot na itatawag po tayo ng iba niyong mga kaklase. So ngayong umaga dito sa ating pag-aaralan, meron tayong pamantayan sa pagpupuntos. So dyan po sa harapan, para sa mga gawain natin mamaya ay meron tayong pamantayan 5, 3 at 2. May mga nilalaman, kooperasyon, presentasyon at akdang oras. So yun ang sa ating ginagawa araw-araw sa ating pangkatang gawain ay meron talaga tayong pamantayan na kailangan po natin pagmasihan sa inyong mga gawain. So sa nilalaman ay bibigay ng buong husay ang hinihingi ng akdang paksa sa pangkatang gawain. Magkakaroon kayo ng 3 puntos lamang kung may 1 o 2 kakulangan ang nilalaman ay pinapakita sa pangkatang gawain. At pangalawa or 2 puntos naman para sa higit sa 3 kakulangan sa nilalaman na pinapakita. So ganun din po sa kooperasyon, ipamalas ang buong miyembro, no? Kung may pamalas ang buong miyembro ang inyong mga gawain, so magkakaroon kayo ng 5 puntos. Kung may 1 o 2 lamang ang nagkaroon ng kooperasyon ay 3 puntos lamang. At 2, kung naipamalas ang pagkakaisa ng miyembro sa paggawa ng pangkatang gawain. Sa presentasyon, kailangan buhusay ibigay ng buong grupo, pangkat, na isagawa at ikaliwanag ng pangkatang gawain para sa 3 markahan lamang o pagpupuntos at di kaano na ipaliwanag ang inyong mga gawain sa inyong mga klase, bibigyan lamang kayo ng 2 puntos. At ganoon din sa 3 oras. So, importante po ang 3 oras sa pagbibigay po ng inyong mga pangkatang gawain. Doon po, bibigyan lamang kayo 5 kung ibibigay niyo po ito ng wala pa sa oras o sa 3 oras. At 3 naman sa natapos ang pangkatang gawain, ngunit lumagpas po sa 3 oras. At 2, hindi po natapos ang inyong mga oras. So yun po ang ating pamantayan sa pagkabuto. Dito rin po, meron din po tayong mga tala ng mga nakuhang puntos. So mamaya, pipili po tayo kung sino po ang sa sa baboy at saka sa aso. So dito po ilalagay natin ang inyong mga puntos sa nakuha ninyong mga pangkatang gawain. So ngayon, may gagawin po tayo. So ito po gawain 1 or unang gawain po, kamay mo itaas mo. So ibig sabihin, ipapakita sa harapan ng mga salita kung saan sasagutin ito ng mga mag-aaral gamit ang kanilang mga kamay. So itataas ang inyong mga kamay kung ito ay kabilang sa sanaysay. At 2 kamay kung kabilang sa sanaysay, 1 kung maikling kwento. Sige nga, pakiulit nga, pakibasa ng panuto. Itaas ang 1 kamay kung ito ay kabilang sa sanaysay. 2 kamay kung ito ay kabilang sa maikling kwento. Sige, tignan natin ha. So, naglalahad ng mahalagang kaisipan. Ito ba ay sanaysay o maikling kwento? Okay, pakitaas ninyo mga kamay kung ano inyong mga sagot. Yung iba ay walang sagot. Okay, so yan po ay sa sanaysay. Maaring formal at di formal. Yan naman po ay sanaysay. Okay, bakit yung iba hindi po nakataas? Yung kamay. Kailangan malaman po ninyo na ang formal at di formal ay isang sanaysay. Banghay. Okay, ano ang banghay? Saan makikita ang banghay? Okay, very good sa maikling kwento. Bakit yung iba hindi po nakikipag-operasyon? Sige. Sige, mamaya tatawagin ko yung mga hindi nag-ano ha. Sige. Pang-4, wakas. Saan makikita ang wakas? Sa sanaysay ba o sa maikling kwento? Magaling sa maikling kwento. Simula. Okay, sa simula, yun po yung makikita sa maikling kwento. Tunggalingan. Saan?
ay tuwiran at ituwiran. Saan? Okay, very good. Yan po magaling, yan po ay sa salaysay. Mga kasukdulan. Okay, dalawang kamay, makikita sa may kwento at mga tauhan. Okay, sa may kwento. Magaling. So, yan po ang mga kasagutan. Naglalahad ng mahalagang kaisipan. Isang kamay, kung sabi ko ay salaysay. Maaaring formal at informal. Isang salaysay pa rin po. Ang manghay ay makikita sa may kwento. Ang wakas may kwento. Simula may kwento. Ganun din po ang suliranin at ugalian. Sa tuwiran at ituwiran naman po, yan po ay makikita saan? Sa salaysay at ang kasungkulan at mga tauhan ay makikita sa magiging kwento. Magaling. So ngayon po, kung nakikita niyo po dito, ay meron po tayong mga papelyo. Ballpen, yes, ballpen, at saka papel. At mamaya-maya, pipili po tayo. Tapos mamaya-maya, kung sino po yung nakakuha na maraming puntos o sino yung magwawagi mamaya sa ating mga puntos sa ating pangkatang gawain, ay makakatanggap din ang mga mga pagkain po. Okay, sabihin ko na. So yun po, ngayon sisimulan po natin para yung iba ay makakuha na po ng mga papremyo na galing po sa atin. Una, ito po yung gawain 2, tanong po, sagot mo. So unang katanungan, kayo ba ay may alagang hayop sa inyong mga bahay? Sino pong gustong? Okay, sige, Delgado. Baboy. Okay, may baboy pala sila. Okay, pangalawa. Bibigyan ko muna sa Delgado kasi siya yung unang nakasagot. Sige. Napakadali lang po ng mga katanungan natin. Yung pangalawa, ano-anong hayop ang meron kayo sa bahay o di kaya inyong inaalagaan sa inyong mga kabukiran? Sige, Kevin. Ate Kevin, ano po ang sagot ni Kevin? Sige, anong sagot mo, Kevin? Okay, may aso din po sila. O, sa Bisaya pa rin. Tapos, aside sa aso, meron po ba? Mga manok, meron din po silang manok. Ano pa? Carabao or Carabao. Okay, so, bibigyan ko na. Yung dalawang Kevin pala ay nakasagot. Mamaya, ito. Sa pangatlo, sa mga inalagaan ba ninyo ay may naibalik ba ito sa inyo sa bahay? Sige, kasi si Tapo kanina pa po. Sige, tayo pa Tapo. Sige, ano yung sagot mo? Okay, pwede po bang sabihin mo ito sa Filipino? Sige, paano mo sasabihin ito sa Tagalog? Pag nanganak na okay, makinig kayo kay Adrian. Sige, Adrian, bakit Adrian? Kasi pag nanganak, yes, alam ko po na maraming baboy sila Adrian. So, ang tanong po natin ngayon, sa mga inalagaan ba ninyo ay may naibalik ba ito sa inyo? Okay, sa anong paraan? Okay, pag nanganak na daw ito ay ibibenta, at pag naibenta na po ito ay okay, magkakaroon na po ng pera kung saan ginagamit. Saan ginagamit ang pera? Para sa mga okay, pangangailangan. Yes po, Mara. Bibigay ko na ito sa iyo. Alam ko po na kayo po, iba't iba dito sa inyo ay may mga alagang hayop sa inyo. Yes, tapos, yung mga aso, anong binibigay ng aso sa atin? Yun, sige, pagkatapos, ano pa? Security, nagbabantay. Meron ba? Minsan pa tayo ay pagkat. Yes, nagbibigay ng kasiyahan. Meron mga pet lovers. Ito ay malungkot sa pamamagitan ng mga hayop na yan ay nakakatulong sila. Okay.
Ang pangalawa po ay naipapaliwanag kung paano nakatutulong ang 19 sa pagkakaroon ng kamalayan ng mababasa sa mga nangyayari sa anumang bansa sa daigdig. At ang pangatlo ay naipapahayag ang damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan ng akda sa sarili, panlipunan at pangdaigdig. So ngayon pong umagang ito ay kailangan po inyong pong tandaan ang mga salitang ito upang po mamaya po sa ating papanuorin at itutuklasin kung ano pong ibig sabihin ng bumubuli, namamayani, tumilapot, naninimot at nagtatabasaw. Okay, sige nga, pakiulit na kung ano ang aming dapat tandaan. Bumubuli, namamayani, tumilapot, naninimot, nagtatabasaw. Okay, magaling. So, makinig po tayo ngayon sa isang kaibigan ko na ang pamagat ay ang alaga ni Barbara Pimentel. Ito ay mula sa East Africa. Okay, nandiyan na po ba? Okay, wala pa po, no? Ang alaga, halaw sa dapi, Barbara Pimentel, ibinuod ni Femine Paratea mula sa Salis Filipino ni Magdalena Gold Oxo. Nagkaniro na sa kanyang trabaho si Tibuka kahit na naniniwala siya na hindi pa para sa kanya ito sapagkat isa siyang mapagkakatiwalaang kawali sa Nogobola headquarters. Minsan bumalik siya sa dati niyang opisina at hindi niya inaasahan na madaragdag itong walang kaayusan. Walang pakialam ang bumalik sa kanya sa trabaho. Hindi na rin maganda ang pagpunta niya sa dati niyang tanggapan at hindi na rin naman interesado sa kanyang mga sinasabi ang dati niyang kasamahan, kaya nagdesisyon siya pinupunin na lamang ang kanyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog sa Kaladsan. Isang araw ay sinurpresa si Tibuka ng kanyang pinakamatandang apo at dinalhan siya ng pasalubong na isang itim na biik mula sa farm school. Naging malapit sa kanya ang biik at ginawanan niya itong alaga sa halip na ihanda bilang espesyal na pagkain na minsan niyang naisipang gawin. Lumalaki na ang biik at malakas na itong kumain, kaya naman kinailangan niyang makuha ng matoke sa mga kaibigan at kapitbahay. Nang malaman ng buong pagsanda na may alagang baboy si Tibuka, hindi na siya nagbahay-bahay upang manguha ng matoke sapagkat ang mga babae at bata na nag-iigib ng tubig malapit sa bahay niya ang nagdadala ng mga ito. Nagiging dahilan iyon upang makita at makalaro nila ang alagang baboy na para na rin nilang naging kamag-anak. Sa paglipas ng mga linggo ay marami na ang problemang dumarating. Kasama na rito ang pangangailangan sa mas maraming pagkain para sa alaga, kaya kapag wala nang makain ng baboy, pupunta ito sa siyamba ng mga kapitbahay at kakainin ang tanim ng mga gulay at kape. Maging si Tibuka ay nalilimot sa sarili niyang mga pagkain, maibigay lamang sa alagang baboy. Isa pa, hindi na rin gusto ni Tibuka na natutulog sa kanyang paanan ang alagang baboy, gaya noong di pa lamang ito. Napakalakas matulik ng alaga nito na siyang nakakapagpapuyat kay Tibuka. Pero para sa kanya, mabigat na desisyon na hindi magtatagal ay ilalabas na niya ang alaga
kuryente, ha? So ngayon, ang kwento po yung kasi malapit na rin po yung matapos. So sino po ang pangunahing tauhan? Okay, magaling. Ito ay si Kibuka. Ano po ang nangyari kay Kibuka? Siya po ay? Okay, siya po ay maglilitiro na. Sa kanyang paglilitiro, siya po ba ay naging masaya o malungkot? Malungkot! So ano po ginawa ng kanyang apo? Itim na biik kung saan sana na ang itim na biik na iyon ay ihahanda sana niya sa kaarawan ng kanyang kaibigan na ang pangalan ng kanyang kaibigan ay si Joseph. O magaling. So, pagkaraan ng mga ilang araw, ano ang ginawa ng biik ng itim na baboy kay Kibuka? Teacher. Yes. Sinusunuran po sa kanya, teacher. Okay. Naging sunod-sunuran po yung biik, kaya naawa si Kibuka at ang naging desisyon ni Kibuka ay Alagaan na. yes, alagaan na lamang ito. Magaling, alagaan na lamang ang biik. Na ano ang nangyari? Anong mga naging suliranin? Yes, una po ay malakas habang habang lumalaki ang biik, ito po ay okay, lumalakas na ang kanyang kain. Ang pangalawa ay yes, hindi na nakakatulog si Kibuka dahil malakas na umilik at yung baboy ay sana natulog yung baboy ba? Yes, yung kamahal ni Kibuka ang kanyang alaga dahil sa paanan niya po pinapatulog. Kaya hindi na siya nakakatulog ng mabuti at ano ba? Kamulit. Yes, pumupunta na ang baboy sa kanyang kapitbahay at kinakain na ang kanilang mga halaman doon. So, naging suwiranin na po, no? May problema na. Hanggang sa, ano nangyari? Hanggang sa kanilang paglalakad. Yes, ito po ay nasagasaan. Ano? Nasagasaan ang baboy. So, ang naging problema doon, ano nangyari kay Kibuka? Siya ba ay naging malungkot? Opo, siya po ay naging malungkot. Okay, wala na. Dito na. I-off ko na lang. So, siya po ay naging malungkot po sa nangyari sa nasagasaan ng baboy. So, anong ginawa ni Kibuka? Ito na lang ay kanyang inatay at yes, ito po ay binigay sa kanyang mga kapitbahay kung saan okay, especially yung mga tumulong kay Kibuka at sa alaga niyang baboy. So, napakagaling. So, ngayon po, ang gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng activity. So, yung activity or pangkatang gawain na gagawin po natin, ito yung unang pangkat, sila yung magiging manok, at yung pangalawang pangkat, sila yung magiging aso, at ang pangalawang pangkat, sila yung magiging baboy. Mamaya po sa gawain po ninyo ay kailangan po, ano po ba ang tunog ng manok? Yung pagpapaan na yan, mamaya, ipapalinin po ninyo sa amin kung kayo po ay tapos na sa inyong gawain. Ang pangalawang pangkat, ano naman po ang tunog ng aso? Hindi, ano?
Ang pangalawang natapos ay ang pangkat ng Uwi natapos ay ang pangkat ng aso. Okay, makinig po tayo. Akin po, nakikiusap po ako sa inyo na sana po ay tumahimik upang ating marinig ang pag-ulat ng mga bawat pangkat. Nagkakaintindihan mo ba? So ngayon po, ating po, mamaya, iba na naman yung mag-ulat sa harapan ha, hindi yung pabalik-balik. Sige na, sino po ang mag-ulat? Okay. Sige. Punta muna tayo sa kasi nasilag yung unang na tayo. Sige, sino po gusto magsalita sa harapan? Okay, si Roy. Si Roy. Okay, sige Roy. Tama ba ako si Roy kasi pangbalita? Roy, yes. Nakikilala ko na talaga yung mga yes, buok lang. Okay, sige. Okay, makinig. Yung unang katanungan ay karaniwang okay, ano po ang ibig sabihin na nagtatang isaw? Okay, tama po ba ang inyong mga sagot? Nagbabago. Okay, kindly check that one. Pag-check po ng inyong tamang sagot. Ang pangalawa ay okay, ano po ang namamayani? Baka gusto niyo sumagot pangkat pangalawa. Nangingibabaw. So, ang ibig sabihin ng namamayani ay nangingibabaw. So, tama po ba ang inyong mga kasagutan? Okay, pag-check po. At ang pangatlo ay okay, tumilapon. Ang ibig sabihin ay umag. Yes. Tama po ba ang inyong naging kasagutan? Pag-check ang pang-apat o ang pang-huli ay so ano po ang sagot? Nagbukal. Tama po ba? Okay, magaling. So, ating palakpakan si ibigyan ko po na habang yung dalawang pagkat naman ay bibigyan ko na tigtatatlo kung saan ay tama din po ang inyong mga sagot. Pero tama po ba ang naging kasagutan? Okay, pero di ba apat yan o? So, gagawin po 4 para 4 yung check po ninyo. Okay, sige. Yes. Sige po na natapos. Okay, so magaling. So, nakikita ko kung kuha-kuha ng ninyo ang ating mga gawain. So, ngayon, meron or talakayan. So, ngayon, meron tayo itong gawain kung saan ito pa rin po ay pagpapangkatmakan. Ito po ay para sa pangalawang pangkat, sa unang pangkat, at ang pangatlong pangkat.
pipili po kayo ng inyong tagapagbulat para sa mga tanong at kasagutan po. Okay, so tayo po ay magsimula sa unang natapos kung saan ito ang aso. Okay, ang mga aso. Ano ang mga aso? Okay. Okay po. Ano ba yan? Sige. Sino po ang magbubulat? Sino? Okay, si Selena po. Okay, anong palakpakan si Selena? Kanina po ang test dito. So, makinig sa katanungan na mula kay o mula sa pangalawang paklat. Okay, makita sa atin kung kayo na sa klase ko. Huwag kang maliyak. Mr. Barnett. Okay, sige. Anong suliranin ang hinarap ni Pipupa sa kanyang alagang suliranin? Okay, yes po. Ang sagot po ay ang pagkain, no? Kasi malakas itong kumain, malakas pang humili, at kinakain ang mga pagkain ng kapitbahay, yung mga halaman nila. At ang pangalawa, sa iyong palagay, ano ang dapat isalakalan sa pag-aalaga ng hayop? Okay, unang-una daw ay ang pagkain ng hayop at kanyang titirahan, no? Kasi nga, dapat may tirahan talaga siya. Pero tama po ang kanilang naging sagot. Ating po palakpakan ang pangalawang grupo. Ngayon naman po ay punta tayo sa manok. Okay, manok? Sige na, manok. Yes, si Charlene po ang magpupulat para sa pangkat manok. Okay, bibigyan ko po ang aso ng limang. Okay, ngayon, sige. Makinig po ha. Sige, hawakan ko. Unang kasagutan, may kilala ba kayong mga tao nagtitiro na? Nandun sa talaga ninyo ang kanilang nagdami sa pagtitiro at paano pakikinamuha ng mga tao na nagtitiro na? Ang aming kasagutan ay meron po. At ito ay ang lola ni Jared. Sa palagay namin ay malungkot po siya dahil wala na siyang trabaho. At para sa kung paano nga ba namin pakikinamuha ng nagtitiro na ay din sa katulad namin dahil sa kanyang pagtsatsaga ay natapos niya talaga yung kasabaw at umantong na siya ay nagpilito na kaya. Nararapat lamang na respeto siya or sila. Pangalawang tanong, ano kaya ang malimuni ng ako bukas pagpunta sa kanyang tahanan? Ang isa dulo namin ay bigyan siya ng alagang hindi nabiit. Ay, ang ito po upang sumaya o mabigyang aliw o libangan ang kanyang situbuka upang hindi na siya malungkot o di kaya hindi na siya Hindi na daw mag-board. So, ano ba ang Filipino ng board? Hindi ito. Mabuhay. Hindi yung mag-board. Okay, magaling. Magaling ang tanong. Yes po. This is really kasi nga, kanila, sigilin po yung kanyang lola po ay totoo talaga ang nagtitiro na. Siya po isang municipal treasurer sa Tibaw po. So siya po ay nagtitiro na kung saan mapapansin po natin sa kasagutan ng na
Buka na kung saan ay isang retero na o magre-retero ay naging malungkot. So parang nag-feel ata niya na siya ay nag-iisa at nakakapagod at nakakaungay naman talaga kung tayo ay nag-iisa. Kung kaya isang blessing ang dumating sa kanya na binigyan siya ng kanyang apo ng itim na biig. So sa pagbigay ng kanyang apo ng itim na biig, doon niya namalayan sa sarili niya ang pagmamahal at pag-aalaga na kung saan ang pagmamahal at pag-aalaga ay hindi lamang sa kapwa nating tao, kundi para din sa mga hayop o kung anuman. Pangalawa, sa lipunan. Pakikipagtulungan at pagmamalasakit. So, ating natalakay na sa panahon wala nang may papakain si Kibuka sa kanyang alaga ay yung mga kapitbahay niya ay nagbibigay ng mga pagkain upang makalako ang bilig. So sa ating buhay naman ay maging po ang pagkikipagtulungan o pagbabayanihan. Ito po ay isang ugali ng mga Pilipino. Kung may nangangailangan ng isa ay tinutulungan at nagmamalasakit ang lahat. Pangatlo, daigdig. Pagmamalasakit, pag-contribute sa mga hayop at kahalagahan. So, gaya na sinabi ko sa amin, dito rin po nakikita na ang daigdig ay nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa. Dito rin po na mapapagtanto natin na ang bawat isa ay hindi lamang sa tao nagmamalasakit, kundi sa mga hayop rin po. At syempre, ipinapahiwatig din dito ang kahalagahan kung saan hindi lang din sa mga tao ang may pagpapahalaga kundi sa mga hayop rin po. So, yun lamang po mga Sa iibo, kailangan po ito ay may pagmamahal at pagmamahal. Sa lipunan naman, pagkikipagtulungan. At ang sa daigdig ay pagmamalasakit o pag-contribute sa mga hayop sa kahalagahan. Kung napapansin po natin, di ba, meron po mga injection, yung mga hayop po natin, yung mga tetanus, yung sa baboy naman po. Ano yung sa baboy? Meron, di ba? Para mapuro sila, para may AI, very good. So ito po ay mga planado po na para sa daigdig, national na po siya. Okay, magaling ating palakpakan ang pagkakaboy. Bigyan natin na okay, ngayon. Okay, may task card po tayo. Okay, palimali na po kayong umupo. Okay, nagbalik na po okay, so habang po ina-answer po natin na ma-okay na po ang ating laptop at ang TV. So, ating pong ipagpatuloy po ang ating gawa. May task card po ako dito. Sa task card na po ito, ay ibibigay ko po sa inyo task card 1, task card, unang task card, pangalawang task card, at ang pangatlong task card. Sa mga card na po ito, ay may mga katanungan po. Pero bago po ninyo makukuha ang task card 1, task card 2, or task card 3, ay may sasagutin po na kayo. So, yung makakasagot po, siya po ang pipili kung ano ang gusto niyang task card. So, by task card 1, 2, or 3. Sige. So, kailangan po ang sasagot mula sa inyong grupo. Okay? Itaas lamang ang inyong mga, anong yung hawak ninyo? Yes, nabali na po ang manok. Okay. Itaas lamang ang inyong, kung gusto niyo po sagutin ang aking katanungan. Unang tanong, makinig. Sino gusto ba? Pwede na ninyo itaas ang inyong mga ano? Baboy daw. Baboy? Baboy. Sige, ang baboy daw kasi ginagawa ko lang turn. Sige, aso. Sige, punta tayo sa aso. So, unang lang sasagot ay ang aso. Sige, ang mula sa aso, gusto ko po ang sasagot ay si Kapuso. Okay, una ko kayo si Kapuso. Sige, kayo mga Kapuso.
ay ng itlog ng tig-5. Ilan lahat ng itlog? Kung si Ana ay may 7. Okay, 7, pinahing manok, at ang mga ito ay nag-itlog ng tig-5. Ilan ang lahat? Ha? Ano ang sagot? Sige, umupo ka kasi mali po yung sagot mo. Sige, pagbigyan mo. Okay, sige. O sige, tayo ka. Tayo ang manok. Sige. Tayo na muna. Okay, sige, ang tanong. Sige. Sige. Si Ali Marta. Ay, makinig ka. Sige, si Ali Marta ay may alagang 25 baboy. Sumayo lang ako. Sumayo lang ako. 25 baboy. At si Mang Ador ay bibili ng 4 para ihanda sa kaarawan ng kanyang anak. Ilan ang natira? Pili ka ng taskbar na gusto mo. 1. Okay, sige. So ito yung taskbar. So mamaya sa grupo ha, yan po ang inyo. Sige, bibigyan ko ng photos. Okay, bibigyan ko ng photos ang manok. Okay, ang manok ay magkakaroon ng ina. Sige, ngayon. Ano ang question? Okay, next. Sino pong sasagot? Ang aso na? O baboy na? Baboy na. Sige, baboy. Kami ay sino yung sasagot? Si Gloria. Okay, kayo ba Gloria? Okay, Gloria. Kami ay napasyal sa OTR. Napakarami ng kalapati nagsisilapitan sa mga dayong tao. Una, 4 ang lumapit. At nasundan ito ng 5. Pagkaraay, lumapit ang 5 at nagsiliparan ang 3. Lahat ay kalapati So kami ay nagpasyal sa OTR. Napakarami ng kalapati nagsilapitan sa mga dayong tao. Una, 4 ang lumapit at nasundan ng 5. Pagkaraay, lumapit ang 5 at nagsiliparan ang 3. Okay! Ayun, isa ang sagot. So, pipiliin ng taskbar ang 3. Okay, sige, 3. Sige. Next. Last na po. So, ang tanong para sa aso. Okay. So, wala na po kayong pagpipilian, pero kailangan niyo pong sagutin, ha? So, sino ang sasagot? Jerome. Ito, Jerome. May 5 iba't ibang klaseng aso si Teacher Ting. 5 iba't ibang klaseng aso si Teacher Ting. Ang isa ay kulay dilaw. Makinig muna. Marinig ko yung talimo. Ang isa ay may kulay dilaw. Ang isa naman ay kulay itim. At ang 3 ay kulay puti. Okay? Araw-araw niya itong binibilihan ng pagkain dahil sa napamahal na sa kanya ang mga aso. Nang nagkasakit ang isang aso at ito ay namatay. Ilan na lang ang natira sa aso ni Teacher Ting? Okay? Anong upat? That's? Okay, sa Tagalog, ito ay? 4. So ito yung task card na gagawin ko ninyo yung task card. Okay? Sige, again. O, bibigyan ko kayo ng 2 minuto sa paggawa. Pwede nyo kong gamitin ito. Gamitin ko po ito. Okay. Okay, dahil na kayo gagamit ito. Okay, pwede nyo kong gamitin sila sa ito. Okay?
Gumawa ng slogan na magpapakita ng kaalaman ng pagsaservisyo. Ito yung gawa nila.
Pwede na po kayong lumabas. Uy, kata lang, nasa klase po tayo. Mamaya po nasa klase po tayo. Pinapalabas ko lang yung mga tatakbo ko sa SMS. Ay, nagkakaroon. Kasi kung nakikita ko lahat, lagi kasi kasi may kuryente na po sa ating babalikan ang ating slides po. Para mas makita po natin kung ano po ang inyong Okay, makinig ha. Okay, ito po yung katanungan. Okay, nakikita po ba sa harapan? Okay, ito po ay una, anong damdamin ang nararamdaman ng pangunahing tauhan na sinibukan ng kailangan niya na kailangan niyang magretiro mula sa kanyang trabaho? A. Pagkagalak. B. Pagkamangha. Pangatlo, pag-alala. At pang-apat ay pagkamangha. So, ilalagay ko ninyo sa inyong mga papel. Yes po. Pangalawa po, habang si Kibuka ay nasa kanyang maliit na dampa na kanyang tinitirahan, ano ang kanyang naisip gawin dahil nalaman niya na ang kaibigan na si Joseph Bumukasa ay abala sa buhay? Lagay lamang sa inyong mga papel, huwag na po sabihin. Sige. A. Naisip ni Kibuka na kawawa siya at mabuting mamatay na lamang. B. Nag-isip siya ng mga bagay na pagkakabalahan. C. Magkalit ng mga gulay malapit sa kanyang dampa. At B. Magbakasyon sa bahay ng kanyang. Okay na po? Sige, pangatlong katanungan. Sino ang dumating na nanginginig at masaya-masaya na niyakap ni Kibuka? A. Ang kanyang anak. B. Ang nagdaling na kaibigan. C. Ang kanyang apo. Or D. Ang kanyang kapatid. Sino ang dumating na nanginginig at masaya-masaya na niyakap ni Kibuka? A. Ang kanyang anak. B. Ang nagdaling na kaibigan. C. Ang kanyang apo. Or D. Ang kanyang kapatid. Okay, pang-apat na katanungan. Anong pagpapahalaga sa sarili ang itinuro ng akda para sa mga mababasahing? Nagpapakita ito ng halagaan para matuto ang bawat isa kung paano mag-alaga at magpahalaga sa mga hayop. B. Dapat iwasan natin ang sobrang pagmamahal sa alaga para hindi tayo masaktan. Or C. Dapat ilagay natin na ang mga hayop ay kakaiba sa tao. At D. Lahat ng mga kapatid. Okay, at ang panglimang katanungan kung saan ito ay nahuli. Nang nasagasaan ng baboy na alaga ni Kibuka, ano kaya sa palagay niyo ang kanyang naramdaman sa panahon na iyon? A. Pagkalungkot. B. Pagkaabulido. C. Pagkagalak. Or D. Pagkadismaya. Sige, tapos na. Kayo ay tapos na. Magpalitan po kayo ng papel ng inyong mga katabi. Kung wala kayong katabi, pwede po sa likod. Tingnan natin kung tama po ba ang inyong naging kasagutan. Okay, letter 1. Sa unang katanungan,
ang kanyang apodo. Number 4, letter A. Number 4, ano ang pagpapalaga sa sarili at form ng handa para sa pagbasa? Nagpapakita ito ng kahasahan para matuto ang bawat isa kung paano makalaga at magpalabas sa mga handa. At number 5, ang pangulit na nakasagasaan ng bawat alaga ng handa. Ano kaya sa palalino ang kanyang nararamdaman sa kanyang ngayon? Letter A. Again, sino po ang nakakuha ng 30, 35, 40, 45.
kids. At ang baboy, merong ano yan sa baboy? 39. Sa baboy, meron tayong 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43, 47, 49, 49 plus 3, we have 50. Oh, so nanalo ay ang pangalawang group. Kasunod ang unang group, ang baboy. Okay, so ngayon po, ay ibigay ko na sa inyo ang inyong bakit yan po ang binigay ko ng puntos? Kasi po, di ba sabi ko, may kaman tayo ng puntos. So, kanina po, sa kinala po ninyong mga pangkalang gawain, may nagpika po ang ilan na hindi nagpupunta. So, sa susunod po na gawain po natin, ay dapat ibigay po natin lahat ng ating makakaya at makipag-cooperation sa ating mga kasama. So, ibigay ko po ito sa inyo. Si Andrea po ang mag-inar at siya rin mamaya. Tapos ito na yun sa inyo. At ito din sa inyo. Okay? So, ngayon, dito na lang mga ating kalakayan sa umagang ito. Paalam na sa lahat. Paalam na po, pinangaka. Paalam na sa lahat. Paalam na po, pinangaka. Narinig ko ba ito? Manito ko ba? Hoy, manito ko. Dali. Pero, Paalam na sa lahat. Paalam na po, pinangaka. Shout out.